ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng magandang buhay ay magiging mas makabuluhan kung iyong pinaghirapan. Kadalasan ang mga bagay na nakamit ng walang hirap ay panandalian lamang. Ikaw kabarangay, susunggaban mo ba ang pagkakataong makatikim ng ginhawa kung ang kapalit nito'y matinding panghuhusga? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa. Ako po si Monet, taga Candelaria, Zambales. Nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel and resort. Ako po ang bunso sa aming 4 na magkakapatid pero imbes na yung mga nakatatanda sa akin, ang tumutulong kina mama at papa ay ako ang inubligan nila mula nung makatapos ako ng kolehiyo. Wala naman sanang problema sa akin na tumulong sa mga magulang ko. Yun lang kasi ang paraan ko para makabawi ako sa mga sakripisyo nila. Makatapos lang ako ng pag-aaral. Pero habang tumatagal ay nagiging mabigat na po ang lahat. Papa Dudut, nang mawala ng trabaho ang 2 kong kuya, sa akin na rin po sila madalas na humihingi ng pera. Hindi naman po ako nagdamot sa kanila. Ang kaso ay umabot na sila sa puntong inaabangan na ang sweldo ko para humiram ng pera. Halos wala na pong natitira noon sa akin dahil hawak ni mama ang debit card ko. Kaya naman tuwing pumapasok doon ng sweldo ko ay sa kanya lahat napupunta at hindi ko na nahahawakan pa. Kung meron man akong ekstrang pera, kinikita ko yon sa pag-online selling ng sabon at pabango sa mga katrabaho at kakilala ko. Mas lalo kaming nagkaroon ng problema sa pinansyal noong na-stroke si Papa. Nahinto siya sa pagtatrabaho sa hardware bilang delivery truck driver. Pakalipas pa noon, ang 1 buwan na pagliban niya sa trabaho ay binisita siya ng kanyang amo. Natawagin niya na lamang po sa pangalang Luis. Magkaedad lamang po sila ni Papa. Pero nang dumating siya sa bahay namin ay hindi ko inaasahan ang ginawa noon ng nanay ko, Papa Dudut. Sa tabi ni Sir Luis. Kausapin mo siya. Teka ma, bakit po ako? Hindi po ba kayo dapat yung nag-aasikaso sa kanya? Alam kong hindi lang tatay mo yung ipinunta niya rito. Anong ibig niyo sabihin? Nakita mo naman hindi ba? Sinilip niya lang kanina yung tatay mo. Pero tingnan mo, hindi pa rin umaalis. Abay, ibig sabihin, may iba pa siyang pakay rito. Kaya sige na, lapitan mo na. Pero ma… Ay naku, wala nang pero. Halika na. Sir Luis, kung hindi ka sana nagmamadali, iimbitahan ka sana namin dito na lang mananghalian. Nako, hindi na. Nakakahiya naman. Ay, wag na po kayo mahiya, Sir Luis. Magluluto lang po ako sandali. Pero pwede nyo naman makakwentuhan itong anak ko. Anak, halika, kausapin mo si Sir Luis para naman hindi siya mainip. Ma! O siya, sige. Tutal mapilit ka rin naman. Dito na ako kakain. Pero hindi nyo naman kailangan magluto ng husto. Ayos na sa akin kung ano man ang meron kayo dyan. Sige po, Sir Luis. Maiwan ko muna kayo rito, ha? Si Monet na lang po muna ang bahala sa inyo habang nagluluto ako. Salamat, Ludi. Kamusta ka, Iha? Okay lang naman po, sir. Monet na nga lang po pala yung tawag niyo sa akin. Okay, sige. Monet na lang. Ilang taon ka na nga pala? 28 po. Talaga? Akala ko kasi nasa 24 o 25 ka pa lang. Nagtatrabaho ka na ba? Opo. Receptionist po ako sa isang hotel and resort. Matagal ka na ba doon? Matagal-tagal na rin po.
Almost 3 years na po. Hindi mo ba naiisip na maghanap ng bagong trabaho? Gusto ko po sanang makapagtrabaho abroad para malaki-laki naman yung sweldo. Pero hindi pa po kaya ngayon eh. Malaki rin po kasi yung magagastos. Hindi po kasi sapat yung naiipon ko sa pag-online selling. Pasensya ka na ha. Wala rin kasi akong may alok na trabaho sa hardware ko. Pero kung maiisipan mo lumipat ng pinagtatrabahuhan, pwede naman kitang tulungan. May mga kakilala ako na may-ari ng resort. Ire-rekomenda kita. Salamat po, pero okay naman po ako sa work ko ngayon. Saka na lang po ako lilipat kapag may nahanap na ako na mas malaki yung sweldo. Matanong ko lang, hindi ka ba sumasali sa mga beauty pageant? Maganda ang tindig mo. Tingin ko pwedeng-pwede ka rin sa modeling. Hindi ko pa po kasi naiisip na mag-model or mag-pageant. Hindi naman po kasi ako magaling sa question and answer eh. Kung sa modeling naman, baka wala rin pong kumuha sa akin. Kung sa Q&A yung inaalala mo, pwede namang aralin yun. Sayang kasi kung hindi mo magagamit yung ganda mo. Hindi ko rin po kayang humarap sa maraming tao. Dapat masanay ka na. Kita ko naman na mahiyain ka pero hindi dapat ikinakahiya yung ganyang itsura. Matangkad ka, maganda, at maraming may gusto sa pagkamorena mo. Hayaan mo, kapag nagkausap ulit kami nung kakilala ko nagtatrabaho sa modeling agency, ire-rekomenda kita. Naku, salamat po Sir Luis. Saka ka na magpasalamat kapag natulungan na kita. Ang bait nyo naman po. Ang swerte po ng mga anak nyo. Wala akong anak. Talaga po? Di ba po nagkaasawa na kayo dati? Oo, pero hindi kami nagkaanak. Ayaw kasi niya magbuntis. Bago kami maghiwalay, nalaman ko na baog pala siya. Sabi ko nga, nagsabi na lang sana siya nung una pa lang kasi tanggap ko naman siya kahit hindi kami magkaanak. Kaso, iniwan pa rin ako. Kung ganun, mag-isa na lang po pala kayo ngayon? Sa bahay, oo. Pero sa buhay, hindi. Marami naman akong kaibigan eh. Pasensya na po kayo kung medyo personal yung itatanong ko. Mukhang alam ko na kung ano yan. Yung gusto mo bang itanong sa akin kung may nakarelasyon pa ako matapos namin maghiwalay? Ganun na nga po. May mga nakarelasyon naman ako, pero walang tumatagal sa akin eh. Karamihan sa kanila, pera lang yung habol sa akin. Kaya hinayaan ko na lang sila na iwan ako. Ewan ko ba? Kakambal na talaga ng mga matatandang mapera yung iwan ng mga babaeng gusto nila. May mga matitino pa rin naman po na totoong nagmamahal sa kagaya nyo. Ay, saka na ako aasa kapag nahanap ko na yung babaeng tinutukoy mo. Papadudot, noong nagkausap na kami ni Luis ay doon ko napagtanto na hindi naman pala siya kagaya ng ibang matatandang lalaki na mapera na akala nila ay kaya nilang bilhin ang kahit na sino. Pakiramdam ko noon ay kausap ko lamang ang tatay ko. May pagkakapareho kasi sila ni Papa. Masipag siya at madiskarte sa buhay kaya nagkaroon siya ng magandang negosyo. Ang kagandahan pa sa ugali niya, kahit nakatapos siya ng kolehiyo at nagkaroon ng master's degree ay hindi ko siya kinakitaan ng kayabangan. Ang nakakainis lang noon ay halos ibugaw na ako ni Mama kay Luis. Habang kumakain po kasi kami ng tanghalian ay panay ang kwento niya tungkol sa mga achievements ko noong nag-aaral pa ako. Nakakatuwa naman ay pinagmamalaki niya ako pero alam ko kung bakit niya yon ginagawa. Bawat buka ng bibig ni Mama na may kasamang papuri sa akin ay may inaasahan siyang kapalit. Nang makaalis si Luis sa bahay ay hindi pa natapos si Mama sa mga sinabi niya na halos hindi ko na masikmura. Paulit-ulit niyang sinasabi na gagaan ang buhay namin kung maaakit ko si Luis. Gamitin ko raw ang ganda ko para mapirahan ng boss ni Papa. Siyempre po papadudot, tutol ako sa ideyang yon ni Mama dahil parang tatay ko na po si Luis. Ang kaibahan lang niya sa tatay ko ay mapera siya kaya kayang-kaya niyang gumastos para maalagaan ang balat niya at hindi agad magmukhang matanda. Sa unang tingin ay mapagkakamalan siyang artista na hindi halatang nasa 50s na ang edad kagaya ni Zoren Legaspi. Kahit ilang beses ko nang sinabi kay Mama
na hindi ko aakitin si Luis kagaya ng gusto niyang mangyari, ay siya pa mismo ang gumawa ng paraan para magkita kami ulit. Papa Dudut. Salamat kasi pinabigyan mo ako na magkita tayo ngayon. Tatapatin ko na po kayo, Sir Luis. Hindi po ako makikipagkita sa inyo rito kung hindi inutos ng nanay ko. Naiintindihan ko. At hindi rin naman ako nandito para pilitin kang makipag-usap sa akin. Kung gusto mong umuwi ka agad, hindi kita pipigilan. Pero sana, samahan mo muna akong kumain. Ano po bang meron? Birthday nyo? Paano mo nahulaan? Masyado po kasing marami itong mga pagkain na in-order nyo, tsaka may cake pa. Tama ka. Birthday ko nga ngayon. Happy birthday po. Salamat ah. Sige, kumain ka na. Sigurado po ba kayong pauuwi nyo ako after nating kumain? Oo, pero kung may gusto ko pang puntahan, pwede naman kitang samahan. Wala na po akong gustong puntahan. Gusto ko lang magpahinga ngayong araw kasi bukas may pasok na naman sa trabaho. Hindi ka ba nakakapagpahinga sa bahay niyo tuwing Sabado? Hindi po eh. Maraming pinapagawa si Mama tsaka tumutulong din ako sa pagluluto niya ng mga kakaning binibenta niya. Napakasipag mo naman. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na kaagad na mabuti kang anak sa mga magulang mo. Bakit niyo po sinasabi yan? May balak po ba kayong ampunin ako? Kung papayag ka. Oh? Biro lang. Alam ko namang mabuti kang anak sa mga magulang mo. Pero hindi kita gusto para maging anak ko. Hindi ko rin naman po kailangan ng bagong magulang. Mabait po yung tatay ko at mataas yung respeto ko sa kanya kaya hindi na po ako naghahangad na magkaroon ng pangalawang ama. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Ganito kasi yun. Hindi kita gusto maging anak kasi espesyal ka. Espesyal yung tingin ko sa'yo. Bakit hindi nyo na lang po diretso na gusto nyo akong maging girlfriend? Baka kasi hindi mo magustuhan. Pasensya ka na. Huwag po sana kayong ma-offend. Pero wala naman sanang problema sa akin kung kaedad ko lang kayo eh. Kaso magkaedad lang kayo ni tatay. Ano na lang po yung sasabihin sa atin ng ibang tao kapag nakita nila tayong magkasama? Baka mapagkamalan pa tayong mag-ama. Tama ka. Sa katunayan, naisip ko na rin yan bago tayo mag-usap. Pero kung ako yung tatanungin, kaya kong baliwalain lahat ng sasabihin ng ibang tao. Kayo po yun, kaya nyo. Pero ako hindi. Naiintindihan ko naman. Pero kung okay lang sana sa'yo, hihilingin ko na kahit patago na lang tayo magkita. Hindi natin ilalantad sa ibang tao na may relasyon tayo kung sakali. Sa dami po ng mga tsismosa ngayon, imposible yung pagtatago ng relasyon na gusto nyo. Makita lang tayo na magkasama, yung iniisip at pinag-uusapan nila, baka umabot na kagad sa kama. Pumayag ka lang na ligawan kita. Pangako, iingatan ko ang reputasyon mo. Hindi kita pipiliting lumabas kung ayaw mo para walang makakita sa atin. Pero… Pakiusap mo, Net. Pagbigyan mo lang ako na ligawan ka, hindi mo yun pagsisisihan. Kahit naman po tanggihan ko kayo, wala pa rin akong magagawa kundi sundin yung gusto ni Mama. Alam kong ginagawa mo lang to dahil gusto ni Ludi. Kung ibang tao lang, baka nagalit na sa kanya. Pero hindi ako magagalit sa nanay mo. Kasi siya yung dahilan kaya kita nakilala. Pasensya na po Pero pwede bang kumain na lang tayo? Hindi po kasi ako komportable na pag-usapan yung ganitong bagay. Sige, kumain ka na muna. Saka na lang natin to pag-usapan kapag handa ka na. Papadudot na realize ko na mabait naman pala si Luis at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na porket mapera, nagiging agresibo na dahil akala nila ay kaya nilang bayaran lahat ng babaeng magugustuhan nila. Gentleman si Luis at maunawain gaya ni tatay. Marami siyang inialok sa akin at hindi ko naman yon tinanggihan gaya ng utos ni Mama. Ewan ko ba pero alam naman niya na ginagamit lang ako ni Mama para pirahan siya. Pero tinutulungan pa rin niya kami at nagpapanggap siya na walang alam sa nangyayari. Kaya naman parang gusto ko na lamang lumubog sa kahihiyan.
At kahit na alam kong inuutusan lamang ako ni Mama, bumabawi na lamang ako sa malasakit ko kay Luis tuwing magkasama kami. Gaya ng gusto ni Mama, pumayag na akong magpaligaw. At habang nanliligaw siya sa akin ay marami na siyang naitulong sa pamilya ko. Una sa mga gamot ni tatay. Pangalawa sa pagpapaayos ng bahay namin dahil libre na ang materyales mula sa hardware niya. At siya na rin ang nagbabayad sa mga taong gumagawa ng bahay namin. Sa laki ng utang na loob namin sa kanya ay laking pasasalamat ko na lamang na hindi po siya nagde-take advantage sa akin. At hindi niya ako sinisingil sa paraang hindi ko magugustuhan, Papa Dudut. Pinaparamdam sa akin ni Luis na marespeto siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa kagustuhan ni Mama ay hindi ko na pinatagal ang panliligaw sa akin ni Luis. Sinagot ko na siya kaagad. Akala ko nung una ay hindi tatagal ang relasyon naming dalawa, pero noong umabot na yon ng mahigit 2 buwan ay medyo nag-iba na ang pananaw ko. Consistent din naman sa ipinapakitang intensyon si Luis. Wala pa ring taking advantage na nangyayari. Palagi niyang hinihingi ang consent ko sa mga ginagawa niya at na-appreciate ko naman talaga yon. Kung ibang babae po siguro o ang nasa kalagayan ko ng time na yon, ay mapapasana all na lang dahil na kay Luis na po ang hinahanap nilang princess treatment. Minsan ay nagigising na lamang ako na may nakapilang paper bag sa gilid ng kamang tinutulugan ko dahil naipamili na niya ako ng mga bag, sapatos at damit na hindi ko noon nabibili. Papa Dudut, sobrang smooth naman po ang lahat. Pero gumuho lahat ng expectations ko kay Luis nung hilingin niya na may mangyari na sa amin. At dahil hindi ko naman siya gusto ay hindi po ako pumayag. Nagdahilan na lamang ako na hindi ako papayag na mangyari yon nang hindi pa kami kasal. Nangako naman siyang pananagutan niya ako kung sakali. Pero buo na ang desisyon ko noon. Maswerte ako dahil nakumbinsi ko siya, Papa Dudut. Salamat, nakauwi rin. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na, pero medyo pagod pa ako sa biyahe. First time mo lang bang makapunta sa Baguio? Hindi naman, pero matagal na yung huling beses na nakapunta ako ron. Mga 2019 pa. Kaya pala parang nanibago ka sa biyahe. Buti nga mabilis lang biyahe natin eh. Hindi kagaya dati nung nag-commute lang kami. Marami pa tayong pwedeng pasyalan. Ako nang bahala mag-drive para sa'yo. Sabihin mo lang kung saan mo gusto. Sa susunod na lang. Saan ba yung gusto mong puntahan natin sa susunod para mapagandaan ko? Saka na natin isipin yun kapag matutuloy na talaga. Kasi nga diba, the more na pinaplano, the more na hindi natutuloy. Naniniwala ka rin pala ron? Bakit? Kala mo ba matatanda lang nga naniniwala? Ibig kong sabihin, yung mga may edad na. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako na-offend sa ganyan. Lahat naman kasi ng tao, nadadagdagan talaga yung edad taon-taon. Tsaka hindi ko naman ikinahihiya yung edad ko. Pasensya ka na. Minsan kasi wala ring preno tong bibig ko eh. Nga pala, marunong ka ba mag-drive? Hindi. Wala naman kaming sasakyan kaya wala rin akong pagpapraktisan kung sakali. Gusto mo bang turuan kita? Mahirap akong turuan, baka maubos lang pasensya mo. Hindi mo pa ba nasusubukan yung pasensya ko? Nasubukan na, pero iba pa rin pagdating sa driving lessons. Slow learner kasi ako eh, kaya baka maubusan ka ng pasensya. Hindi mo kailangang alalahanin yun. Pagtsatsagaan kitang turuan mag-drive. Sige, gawin natin kung kailan ka free. Gawin natin kung kailan mo gusto. Lagi naman ako may oras para sa'yo. Salamat. Siguro sa Sabado na lang. Sa Sunday kasi sisimba kami ni Mama. Hindi ba ako pwedeng sumama sa inyo?
Lagi naman tayong magkasama eh. Pwede bang ibigay ko naman yung araw na yun para sa pamilya ko? Wala namang problema sa akin. Pasensya ka na kung parang inilalayo na kita sa pamilya mo. Wag mo nang isipin yun. Gusto ko lang talaga silang makasama. Ayoko rin kasi na masakal ka sa akin. Alam mo, sa totoo lang, okay ka naman talaga. Kaso nga lang, may pero. Oo, at hindi ko nasasabihin yun. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap yung edad ko? Pwede bang wag muna nating pag-usapan to? Pero girlfriend na kita. Kaya nga, hindi ka pa ba masaya ron? Masaya pero pakiramdam ko kasi parang hindi mo pa ako tanggap bilang boyfriend mo. Hindi ka naman siguro manhid, no? Alam mo naman siguro na si mama lang yung may gusto na makipagrelasyon ako sa'yo. Pero di ba, medyo nagiging okay ka na rin naman na magkasama tayo nitong nakaraan? Kasi sinusubukan ko. Pero hindi ibig sabihin nun nagugustuhan na kita. Magkaiba kasi yung sinusubukan pa lang sa nagugustuhan, okay? Ay, okay. Naiintindihan ko. Kung may choice ka lang siguro na kung mawala sa relasyong to, matagal mo nang ginawa. Ganun na nga. Ay, magiging honest ako sa'yo, Luis, ha? Malaki na utang na loob sa'yo ng mga magulang ko, kaya nakikisama ka na lang sa akin bilang kabayaran sa mga yon, tama ba? Oo, kaya hanggat may utang na loob kami sa'yo, makakasama mo pa rin ako. Paano kung hilingin kong kapalit sa lahat ng mga naitulong ko sa pamilya mo, yung may mangyari sa atin? Papayag ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. At mas lalong hindi ko gagamitin yung pera ko para makuha ko yung gusto ko. Papadudot, para na naman akong sinampal ng kabutihan ni Luis noong time na yon. Nakokonsensya na naman ako at nararamdaman ko rin na nasasaktan siya sa mga sinasabi ko. Pero para sa akin ay mas okay nang alam niya ang katotohanan kaysa umasa siya sa wala. Isa pa, iniisip ko pa lang na makikipagtsurvahan ako sa kanya ay kinikilabutan ako. Feeling ko kasi ay gagawin ko yon sa tatay ko mismo. Sorry kung may ma-offend man ako, pero ganun po talaga ang nararamdaman ko ng time na yon. Sa kamaikling panahon pa lamang naman kaming nagkakasama para maging ganun ako kakomportable sa kanya. Nang ikwento ko kay mama ang tungkol doon ay inudyukan niya ako na pagbigyan na lamang si Luis sa mga gusto nito. Dahil na naman sa utang na loob. Sa lahat ng hiniling sa akin ni mama ay doon ko lang siya hindi na pagbigyan. Ibinaglaban ko sa kanya ang katawan ko dahil desisyon ko naman talaga dapat yon at hindi na kung sino man, kahit pa mismo yung nanay ko. Kaya naman kahit nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Luis ay nilinaw ko ang limitation naming dalawa. Nang maglabas naman ako ng saloobin sa tatay ko ay sinuportahan niya ang desisyon ko na hindi magpagamit sa amo niya. Labag sa kalooban niya ang ginagawa ni mama at kung kaya lang daw ulit niyang magtrabaho ay hindi sana malalagay sa ganong sitwasyon ang anak niya. Papadudot, madalas silang mag-away ni mama tungkol sa relasyon namin ni Luis. Pero sa huli ay mas nangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng nanay ko dahil wala pa talagang magawa si papa. Hanggang sa umabot na nga ako sa puntong pumayag na lamang sa gusto ni mama matapos niya akong bantaan na siya na lamang ang hahanap ng lalaking mahuhut-hutan niya para matakasan na rin ang problema niya sa tatay ko. Alam ko po noon na kayang-kayang gawin ni mama ang bagay na yon. Kaya natakot ako na mas lalo pang masaktan si papa. Parang hindi po kaya ng puso ko na makitang iiwanan siya ng nanay ko sa ganon ka-helpless na sitwasyon, Papa Dudut. Nakadalaw ka pa rito. Hindi mo ba kasama si Luis? Dinaan lang ako, ma. Umalis din siya kagad. Babiyahe pa kasi pa Manila. Ay nako, baka mamaya may iba pang babaeng kinikita yun, ha?
Kung ako sa'yo, akitin mo siya ng akitin hanggang sa hindi ka na niya kayang iwanan. Yan pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon, Ma? Halos ipamigay mo na nga ako kay Luis eh. Hindi pamigay yon, bayad ka. Sa laki na naitulong sa atin ni Luis, kulang pa yung katawan mo bilang kabayaran eh. Pinag-aaral niyo pa ako kung ganito lang din naman pala kahihinatnan ko. Medyo sosyal lang ako ng konti dun sa mga babaeng bayaran eh. Pero kung iisipin, wala na akong may pagmamalaki, Ma. Hindi mo man lang ba naisip kung gaano kahirap para sa akin na isuko yung pagkabirhen ko sa isang lalaking parang tatay ko na? Ay nako, wag na tayong magtalo. Narinig ko na yan sa'yo noon eh, kaya hindi mo na kailangan pang ulitin ngayon. Isipin mo na lang na dahil sa ginagawa mong yan, maayos na ang buhay namin ng papa mo. Naaalagaan ko siya ng maayos dito. At saka, tingnan mo itong bahay natin. Ang laki ng ipinagbago. Nakakatuwang tingnan, hindi ba? Ikaw lang naman yung natutuwa, Ma. May mga dala nga pala akong biskwit at gatas para kay Papa. Ilapag mo na lang muna dyan sa sahig. Mamaya ko na iaayos sa storage box natin. Tatapusin ko lang itong tinatahi kong shorts ng Papa mo. Ang laki na kasi ng butas eh. Ay teka, kumain ka na ba? Kumain na ako kanina, Ma. O kumusta naman kayo ni Luis? Itatanong niyo pa talaga? Ano bang masama ron? Ako dapat yung kinukumusta niyo. Inaalam niyo rin sana kung okay pa ako. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Masyado ka naman yata nagiging madrama. Ma, 2 buwan na akong di nireregla. O baka naman kasi anemic ka. Puyat ka pa yata ng puyat eh. Hindi to dahil sa puyat. Normal yung blood pressure ko. Uy, anong gusto mong sabihin? Buntis ka? Hindi pa ako sigurado pero malaki yung posibilidad, Ma. Hindi ko alam yung gagawin ko. Paano kung nabuntis nga ako ni Luis? Sabihin mo sa kanya. Pananagutan ka naman niya eh. Kayang-kaya ka niyang suportahan. Baka nga pakasalan ka pa. At kapag nangyari yon, nako, lahat ng ari-arian niya magiging sayo na rin. Yan kasi hirap sa'yo, May. Puro na lang yung mapapala niyo kay Luis yung iniisip niyo. Nakalimutan mo na yatang anak mo pa rin ako. Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Ano ka ba? Ngayon ka palang nakakapagbayad ng utang na loob mo sa amin ng tatay mo? Umaangal ka na? Kaya ka nga pinagtapos ng pag-aaral kasi ikaw na yung bahala sa pagtanda namin. Kung gagawin niyo lang naman pala akong retirement plan, sana hindi niyo na lang ako hinayaang mabuo. Sus! Baka naman nagpapaligaw ka na sa iba kaya atat na atat ka na makakawala kay Luis. Kung may manliligaw man ako, baka nakipagtana na lang ako sa kanya. Ha! Subukan mong gawin yon. Talagang malilintikan ka sa akin. Papa Dudut, hindi rin ako nagtagal noon sa bahay. Matapos kong kumustahin ang kalagayan ni Papa ay umalis na rin ako kaagad para maiwasan ang pakikipagtalo kay Mama. Pinuntahan ko na lamang ang mga kaibigan ko. Nag-inuman kami at nagbanding hanggang gabi. Nabanggit noon ang kaibigan ko na sumasali sila sa mga pageant at nagpa-part-time din sa modeling. Sa kagustuhan ko na makawala kay Luis ay sumama ako sa kanila. May handler naman kami at tinutulungan din ako ng mga kaibigan ko kaya hindi ako masyadong nahirapan. Pero bago ko pa ginawa ang racket na yon, nagpa-check up muna ako para masiguradong hindi ako buntis. Magandang balita naman na hindi ako nabuntis. Pero doon ko rin nalaman na may PCOS pala ko. Hindi ko sinabi kay Luis ang tungkol doon. Napadalas na rin kasi ang hindi namin pagkikita mula nang mabisi ako sa racket ko. Pero ang totoo ay unti-unti ko na siyang nilalayuan para maging madali na lang sa akin na tapusin ang relasyon namin. Sa pagsisimula ko sa modeling ay nakilala ko naman ang isang professional photographer. Siya si Marco. At habang tumatagal na magkatrabaho kami, Papa Dudut, ay aaminin ko sa inyo na unti-unti na ring nagiging malapit kami sa isa't isa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula nang makilala ko si Marco ay hindi na kami nakakapag-date ni Luis. Lagi kong dinadahilan sa kanya na may lakad ako o may aasikasuhin ako para sa modeling. Naunawaan naman niya ako. Pero hindi ang nanay ko. Noong bumisita kasi si Luis sa bahay namin ay hindi niya ako kasama.
Tinanong siya ni Mama kung nasaan ako at noong sinabi ni Luis na busy ako sa bago kong racket ay bigla na naman siyang bumulusok sa galit. Sinasayang ko lang daw ang oras ko sa mga putyo-putyong pageant at modeling na hindi naman magpapayaman sa akin. Ilang beses na niya akong tinawagan na puro paninermon lang ang ginagawa niya. Kaya yung mga sumunod niyang tawag ay hindi ko na sinasagot. Nagpatuloy ang pagsuporta ni Luis sa pamilya ko sa kabila ng pambabaliwala ko sa kanya. Gusto ko man siyang sabihan na itigil na niya yon ay hindi rin naman ganong kadali. Umabot pa nga siya noon sa punto na inaaya na niya akong magpakasal. Nagulat ako sa gustong mangyari ni Luis. Masyado kasi siyang mabilis. At dahil alam ko na pangungunahan na naman ako ni Mama sa pagdedesisyon ay inunahan ko na siya. Naglayas ako, Papa Dudut. Hindi ako tumuloy sa mga kaibigan ko dahil baka matunton ako ng nanay ko. Nakakahiyaman pero kinapalang ko na lamang ang mukha ko na makituloy sa bahay ni Marco. Kasama niya naman doon ang kapatid niyang babae at kilala na rin ako nito. Sa halos isang buwan na magkasama kami sa isang bubong ay nagkaaminan kami sa tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa, Papa Dudut. Ma, pwede bang kumalma ka muna? Paano kung kakalma? Bigla ka na lang nawala na parang bula. Tinakasan mo pa si Sir Luis. Hindi po ako tumawag sa inyo para lang makipagtalo o makipagsagutan. Gusto ko lang kamustahin yung kalagayan ni Papa. Kung gusto mong malaman yung kalagayan niya, abay umuwi ka rito. Ma naman! Pati ba naman pangungumusta kay Papa ay pagkakait niyo pa sa akin? Magkakaroon ka lang ulit ng balita sa Papa mo kung babalik ka kay Sir Luis. Hindi ko gusto si Luis. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko siyang pakisamahan gaya ng gusto nyo. Pumayag pa nga ako na may mangyari sa amin, di ba? Pero hindi ko na kaya. Sukang-suka na ako. Habang tumatagal na kasama ko siya, nandidiri na rin ako sa sarili ko. Kaya please naman, Ma. Wag mo na akong piliting bumalik pa sa kanya. Hindi pwede. Kapag naghiwalay kayo, matitigil na ang suporta niya sa amin ng Papa mo. Nagtatrabaho naman ako, di ba? Di pa ba sapat yun, Ma? O tapos ano? Putyo-putyo lang yung kinikita mo. Ha! Hindi mo yan may pagmamalaki sa akin, kaya bumalik ka na rito. Ayoko na! Hindi na ako babalik kay Luis. Masyado na siyang matanda para sa akin. May iba na akong gusto. Ano? May iba na akong gusto, Ma. At magkasama na kami ngayon. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Monet? Ha? Iwanan mo yung lalaking yan. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Malaki na yung naitulong ko sa inyo. Sobra-sobra pa nga eh. Kaya sana makontento na lang kayo ron. Hindi ko naman kayo papabayaan eh. Magpapadala pa rin ako ng pera. Pero please lang. Huwag na kayong maghangad ng sobra-sobra kasi maliit pa lang yung kaya kong ibigay ngayon. Tigilan mo na nga yung kahibangan mo. Wala kang mararating sa buhay kung ipipilit mo yung gusto mo. Gusto ko lang naman magkaroon ng kalayaan na pumili ng lalaking makakasama ko, Ma. Hindi po ba pwedeng ibigay nyo na lang to sa akin? Okay na yung bahay natin. Yung gamot ni Papa, kaya ko na rin yung gastusan. Hindi pa po ba sapat yung meron kayo ngayon? Nagpapasalamat po ako na pinag-aaral niyo ako. Pero hindi ko naman alam na kalayaan ko pala yung kapalit nun. Bakit kailangan na kalayaan ko yung isakripisyo para gumanda yung buhay niyo? Huwag mong gawing komplikado yung sitwasyon. Umuwi ka na. Ayoko, Ma. Mahal ko na si Marco. Sa kanya ako sasama. Nahihibang ka na ba talaga? Hindi pa nga namin nakikilala yung lalaking sinasamahan mo, tapos mahal mo na kagad? Wala po akong balak na ipakilala siya sa inyo kasi alam ko na yung gagawin niyo, Ma. Iharap mo sa amin yung lalaking yan. Huwag mo nga hayaang mabuntis ka niyan bago mo siya iharap sa amin ng Papa mo. Sana nga po. Sana
Sana nga mabuntis na lang niya ako para hindi niyo na ako ipilit sa Luis na yon. Hoy Monette, kung may natitira ka pang respeto sa amin bilang mga magulang mo, umuwi ka rito at iharap mo sa amin yung lalaking kinakasama mo! Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga binitawan kong salita. Batid ko naman noon na nasaktan ko rin si mama sa mga nasabi ko, pero yun na lamang talaga ang paraan ko noon para maunawaan niya ako. Ang pag-uusap namin yon ay hindi na nasundan sa loob ng isang buwan. Akala ko rin noon ay itatakwil na ako ng nanay ko, kaya hindi na ako muli pang tumawag sa kanya para mangumusta. Naghanap na lamang ako ng kakilala na malapit doon sa amin para kumustahin ang kalagayan ni Papa. Noong nalaman ko na okay naman siya ay kahit lumayas ako ay nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko hanggang sa maging runner-up ako sa isang pageant. Tungkol naman sa amin ni Marco, niligawan na po niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ako noon nakipag-usap kay Luis. Hindi rin ako nakipaghiwalay sa kanya dahil akala ko ay malinaw nang ayoko na sa kanya noong lumayo ako. Hindi na rin naman niya ako tinawagan o minessage man lang. Nahihiya ako noon kay Luis, kaya hindi ko na rin talaga alam kung paano ko siya kakausapin. Mga 2 buwan lang mula nang maging kami ni Marco ay napansin ko na may kakaiba sa ikinikilos niya. Palagi siyang may ka-chat at lumalayo rin sa akin kapag may kausap sa cellphone niya. Kaya naman mas lalo akong naghinala. Kahit nakatira kami sa isang bubong ay bibihira na rin kaming magkita mula noong hindi na kami magkasama sa trabaho. Hanggang isang araw, naisipan kong buksan ang cellphone ni Marco at doon ko na nga po nalaman na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Nagkaroon kami ng komprontasyon. Matapos yun ay umalis na ako sa bahay niya. Kaya ko naman sanang mangupahan noong time na yon, pero bumalik ako sa mga magulang ko dahil nami-miss ko na rin po sila, Papa Dudut. Mabuti naman at naisipan mo pa bumalik. Kala ko kinalimutan mo na kami ng papa mo . Hindi ko naman po yun gagawin sa inyo ni Papa. Hindi lang tayo nagkaintindihan nun sa pakikipagrelasyon ko kay Luis. Pero sana hanggang doon na lang yung samaan natin ng loob, Ma. Aaminin ko, anak. Nasaktan ako nung sinabi mo na sasama ka sa boyfriend mo. Pakiramdam ko kasi noon, wala ka na talagang pakialam sa amin ng papa mo. Sumama lang naman po loob ko sa'yo, Ma. Parang pinaparamdam nyo kasi sa akin na wala akong kalayaan. Na kayo lang yung masusunod palagi. Ayaw mo na ba talaga kay Sir Luis? Hindi ko naman po siya nagustuhan kahit nung simula pa lang. Galing siya rito nung nakaraang linggo. Akala niya kasi nandito ka . Pumupunta pa rin pala siya dito? Oo. At saka, alam mo ba, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa amin ng papa mo. Nagkakausap pa ba kayo? Hindi na po, Ma. Hindi mo man lang ba siya sinabihan na may bago ka ng boyfriend? Hindi ko na po nasabi sa kanya. Nahihiya na rin kasi ako kaya hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Paano kung kausapin ka niya at makipagbalikan pa siya sa'yo? Papayag ka ba? Tungkol po dyan, mukhang kailangan talaga namin mag-usap. Bakit? Wala na ba kayo nung bago mong boyfriend? Niloko niya ako, Ma. May girlfriend na pala siya bago pa naging kami pero hindi man lang niya sinabi sa akin. Tumira kami sa isang bubong, Ma. Ang daming pagkakataon para sabihin niya yun sa akin pero hindi niya ginawa. Gusto niya yata akong gawing kabit. Kapal ng mukha niya. Ay, kung hindi ka sana umalis, mas maayos sana yung sitwasyon mo ngayon. Pero anak, alam kong hindi mo talaga gusto si Sir Luis. Pero kung titingnan mo, edad lang naman yung humahadlang sa inyo . Nakakahiyamang sabihin pero parang gusto ko nang lunukin yung mga sinabi ko noon, Ma. Ibang-iba si Luis kay Marco.
Hindi niya ako kayang saktan kahit isang beses. Hindi niya ako sinusumbatan sa mga naitulong niya sa pamilya natin. Kahit na nararamdaman niyang napipilitan lang ako sa relasyon namin. Hindi niya rin ako hinabol at kinumpronta nung lumayo ako sa inyo. Eh anak, hindi na kita pipilitin na makipagrelasyon kay Sir Luis. Pero kung gusto mong bumalik sa kanya, ay ikaw ang bahala. Ay nako, pasensya ka na nga pala kung ginamit kita para makatikim ng kaunting ginhawa. Napakalaki na kasalanan ko sa iyo, anak. Sa tagal mong nawala, miss na miss ka namin ng papa mo. Nag-usap na kaming dalawa tsaka nagkasundo na kami na kapag bumalik ka rito, palalayain na kita. Kaya lahat ng gusto mong gawin, anak, magagawa mo na. Kung ayaw mo na talagang bumalik kay Sir Luis, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Kung kinakailangang ibalik namin lahat ng naibigay niya, gagawin namin yun ng papa mo. Salamat po, Ma. Pero hayaan niyo na muna po ako na makausap si Luis. Mukhang may bisita yata tayo Ay, anak, si Sir Luis Alam ba niya na nandito ako, Ma? Hindi ko naman siya sinabihan Magandang umaga, Ludi. Oh, Munet. Nandito ka na pala. Kakauwi ko lang kahapon. Maiwan ko na muna kayong dalawa Mag-aasikaso lang ako ng lulutuin mamaya para sa tanghalian natin. Sige po, Ma. Tagal mo ring nawala Balita ko, nag-runner-up ka sa pageant. Lalo kang gumanda ngayon. Salamat. Nga pala, gusto talaga sana kitang makausap. Tungkol saan? Sa pag-alis ko, sa pangiiwan ko sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagkaroon kasi ako ng boyfriend nung umalis ako. Nagsama kami. Doon ako tumira sa bahay niya, pero nalaman ko na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Kaya ayun, iniwan ko siya. Nagka-boyfriend ka na pala ng bago. Mas bata ba siya? Kaedad ko lang. Kung ganun, wala na pala talaga akong pag-asa kung ganun yung edad na gusto mo. Papadudot naawa ako kay Luis nang sabihin niya yon. Pero bago pa tuluyang gumuho ang pag-asa niya ay sinabi ko sa kanya yung totoo kong saloobin. Naging totoo ko sa nararamdaman ko at sinabi ko na hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin akong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Luckily ay tinanggap ako ni Luis at sa pagkakataong yon ay mas nag-work na ang relationship namin. Ikinasal kami matapos ang 1 taong relasyon namin. Kinalimutan ko na noon si Marco, isa pa ay wala na rin talaga kaming komunikasyon mula nang bumalik ako kina mama at papa. Sa ngayon, Papadudot, ay masasabi ko na sobrang saya ng love life ko kahit na malaki ang agwat ng edad namin ng boyfriend ko at ngayon ay asawa ko. Pregi na rin po ako sa first baby namin ni Luis. Wala akong masabi sa kanya dahil consistent talaga siya mula noong mag-boyfriend pa lamang kami hanggang sa maging asawa ko na siya. Sa sobrang bait nga po niya ay ginagalit ko na lang siya minsan para makita ko naman siyang magsungit. Dahil hindi na ako nakapagtrabaho ay tinuruan na lamang ako ng asawa ko kung paano ang magnegosyo. Mas malaki pa raw kasi ang chance na umasenso ako roon kesa sa pagtatrabaho. Hindi ko pa masasabi na mahusay na ako dahil kasi simula ko pa lamang, pero malaki talaga ang pasasalamat ko sa asawa ko dahil matyaga niya akong tinuturuan base sa experience niya sa pagnenegosyo. Kahit minsan ay hindi niya pinaparamdam na mas mataas siya sa akin o mas matanda siya kaya siya dapat ang masunod. Palagi niyang kinoconsider ang opinion ko sa mga bagay-bagay na parang magkaedad lamang kami. Yung mga katangian niyang yon, Papadudot, ang nagustuhan ko sa kanya kaya hanggang ngayon ay matibay pa rin ang pagsasama naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay naka-inspire po ako sa mga nakikinig ngayon.
Maraming salamat Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Lagi kayong number 1 sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Munet. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.